Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na mahawain. Angeles sa pagpaasan, nagpupuri-puri. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Ipagpatuloy po natin ang ating pagpupurit pag-aawitan sa ating Panginoong Heso Kristo. Numero 89 po ang ating susunod na awitin. Darating ang araw na hindi mo maiiwasan. Sa dakong silanganan ay lilitaw. Makikita ng mata hanggang doon sa kanluran. Si Jesus liwanag di matitigan. Darating ang Panginoon. Darating at siya ay maghukom. Darating
unang tagumpay. Darating, darating ang Panginoon. Darating, darating at siya ay maroon. Darating, darating ang Panginoon. Si Kristo Jesus ang siyang hatol. Ang krus nating pinasa, niliting maisalunga. Huwag bayang mawalan ng pag-asa sa tahanang Kristiyano'y sikapin mong mapasama. Huwag sa amoy na walang hanggang dusa. Darating, darating ang Panginoon. Darating, darating at siya ay maroon. Darating, darating ang Panginoon. Si Kristo Jesus ang siyang hatol. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesu Kristo. 87 po, isang awit pa mga kapatid. Doon sa krus, dugoy na buhos. Salah natin kanyang tinubos. Sa malaking pag-ibig ng Diyos, sugo si Jesus, luwalhati sa Kanya. Luwalhati sa Kanya. Dugo ni Jesus ang nag-adya. Luwalhati sa Kanya. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, Nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na ikaw po ang nag-iisa at buhay na Diyos, pinagtapatan, pinaglingkuran hanggang kani-kanilang kamatayan, nina Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyo pong mga banal na propeta sa bansa ng Israel, gayon din po ng aming mga minamahal na mga magulang.
Ama, sa malinis, sakdal at napaka makapangyarihang pangalan mo pong Kristo Jesus, itinitiklop po namin muli ang aming mga tuhod. Pangunahin na nga po sa iyong dampang tahanan dito po sa Los Angeles, California, at sa bawat dampang tahanan ng lahat ng iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po at sa iyong katotohanan, maging sa bawat tahanan ng amin pong mga minamahal na mga kaibigan at amin pong walang sawa. Itinitiklop ang aming mga tuhod sa pangalan mong Kristo Jesus, kasama po ang aming pagpapailanglang ng aming mga taos sa puso namin na mga pagpapasalamat. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyo. Napaka mapayapa ng maghapon at ng mga magdamag at mga araw na nagdaan na patuloy mo pong pinalilipas sa buhay namin na iyong mga nilalang, na kami po sa loob ng iyong banal na iglesia, nililipos mo po kaming lahat ng buhay, kapayapaan, kagalingan, kalakasan at magagandang pintuan ng mga kapalaran. Ama, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mo pong pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Nalalaman mo po, Panginoon, kung papaanong kami ay nabuhay sa maraming mga araw na ipinautang mo po sa amin na nagdaan. Nalalaman po namin hindi pa kami nakakaabot sa kasakdalan ng buhay Kristiyano na ibig mong makitang aming isinasakabuhayan. Ama, mga abang tao po lamang kami sa gabi pong ito ng Huwebes. Kung kami po'y nagkulang at nagkasala, patawarin mo po kami sa lahat po ng aming nagawang kasalanan. Ama, isinasamo namin at ipinapakiusap sa iyo na nawa po ay pagingdapatin mo ang aming pagkakatipon sa Espiritu sa iyong banal na pangalan. Pakainin mo po sana muli kaming lahat ng iyong mga banal na salita na pawang Espiritu at pawang buhay. Kasangkapanin mo po lamang ang iyong hamak at walabong kabuluhang alipin, na nawa po linisin mo ang kanyang puso, banalin mo po ang kanyang kalooban, at wala po siyang maipangaral at maipahayag sa lahat kung hindi ang iyong banal na katwiran. Maghari sa aming lahat kung ano ang iyong nais sa iyong kaharian sa langit. Ito po ang aming mapakinggan, matanggap namin, at aming mapanampalatayanan. Ikaw nga ang aming Panginoong Hesukristo na nagtuturo at nangangaral sa amin, at kailanman ay hindi ka po namatay, at ikaw pa rin ang umuugit sa aming lahat, hanggang sa katapusan po nitong napakagulo at mandarayang sanglibutan. Maraming salamat din, Ama, maging ang lahat ng aming mga kabyak, aming mga anak, aming mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman, maging sila mang lahat ay hindi mo po pinabayaan. Nanawa maging ang mga lalaki at mga babaeng patuloy mo pong idinaragdag sa bilang po ng aming mga kaibigang nakikinig din naman ng iyong mga banal na aral, 10 ng kani-kanilang mga mahal sa buhay at mga sariling sangbahayan, kung paanong iningatan mo po sa amin sa dakong ito ng Los Angeles ang lahat ng mga bagay. Gayon din po ang idinadalangin naming naway ipagkaloob at iparanas mo rin po sa kanilang lahat sa bawat sandaling nagdaraan sa ibabaw nitong magulot mandarayang sanglibutan. Patuloy mo rin po sana, Ama, na pakaingatan at pagpalain
Ilayo sa lahat ng kasakunaan ang ilan sa aming mga mahal sa buhay na nangingibang bansa at mga bayan. Sinasampalataya na naming pagpapalain mo rin po silang lahat at iingatan. Ama, kami po ay lubos na nananalig na habang kami nakikinig ng iyong mga banal na aral, hihipuin mo po ang bawat isa sa amin. Pagagalingin mo po ang sa amin pinasapitan mo ng iba't ibang karamdaman. Bibigyan mo rin po ng kaayusan at kagalingan at kalutasan ang bawat sambahayan sa amin na pinadadalan mo ng sari-saring pagsubok sa kani-kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Amang banalang lahat po ng ito, isinasamo namin, idinadalangin, sinasampalataya na namin ito ang dinirinig mo sa iyong kaharian sa langit. Ito ang iyong ibabasbas. Ito po ang iyong ibebendisyon sa aming lahat. Sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon po, mga ginigiliw po naming mga kapatid, mga kaibigan, mga mahal namin sa buhay, ihanda na po natin ang ating mga pakikinig, ang ating mga puso, isipan at kaluluwa. Tawagin na rin natin ang ating mga kasangbahay. Huwag nating kalimutan, ihanda na rin natin ang ating mga banal na kasulatan. Ang atin pong pinakapaksa sa Huwebes po ng gabing ito ay mula po sa aklat ng unang Korinto sa Kapitulo 15, versikulo 1. Ganito po at aking babasahin. Ngayoy ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Bakit nga po baga napakahalaga na ang talatang ito ay marapat ibangon at ginawa ng Diyos na siya nating maging paksa sa Huwebes ng gabing ito? Bakit nga po baga? Ano ang banal na dahilan? Hayaan ninyo na ang ating Panginoong Hesukristo ang sa atin po ay magpaliwanag mula rin sa aklat ni Apostol Juan sa Kapitulo 8, versikulo 32. Ito po ang dahilan na nangyayari ngayon sa huling araw. At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Bakit po ito ang isinagot sa atin ng Panginoon? Sapagkat sa huling araw na ito ay nakikita ng Diyos. Bihira na po, kung hindi man wala na talaga, ang mga tao na nagsisisamba sa katotohanan o tumatanggap lamang ng katotohanan. Tunay po baga ito? 4:22 din po ng Apostol Juan, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman, sinasamba namin ang wika ng Panginoon ang nalalaman namin. Sapagkat sa katotohanan po at tayo ang mga saksi, talaga pong sa dinami-dami ng mga relihiyon at mga iglesia sa balat ng lupa, gayon din po kadami ang tinatawag na iba't ibang pamamaraan ng mga paglilingkod ng tao sa kani-kanilang Diyos, at iba't iba ang mga Diyos, larawan, mga anyo na kanila pong pinaglilingkuran, sinasamba, niluluwalhati at kanilang ginagawang mga Diyos. Ano nga po baga naman ang pinakapunong dahilan at napakaraming mga tao ang hanggang sa ngayon nahihirate sa paglilingkod sa mga Diyos na sila mismo hindi nila nakakikilala at hindi nila natitiyak? Hindi po ba yan ang kalimitan at nakikita natin sa mga
television, sa mga balita, na ang maraming mga tao, huwag naman kayong magagalit, lalo na nga po ang iglesyang kinagisnan, napakarami nilang pinaglilingkuran na kung sino-sino. Gayun din ang ibang mga relihiyon, kahit na mga relihiyon na mga hindi Kristiyano, tulad po ng mga Buddha, ang Diyos nila si Buddha. Sa Shinto, ang Diyos nila, kung hindi ako nagkakamali, yan ang mga Hapon, yung emperador nila. At ang mga tinatawag na mga Confucius, yung larawan naman at rebulto ni Confucius. At hindi lamang yun, napakarami po. Yan nga po, sinasamba nila ang wika ng Panginoong Jesucristo, ang hindi nila nakikilala. Kaya nga itong ating paksa ibinangon ng Diyos, hayag na hayag po kitang-kita't nakikilala Unang Korinto 15:1. Kaya nga po dito may tinutukoy ang ating paksa na ebanghelyo ayon kay Apostol Pablo na tinanggap ng mga tunay na tao ng Diyos at kanilang pinananatilihan. Sa ating mga pag-aaral, itinuro ng Panginoon na maraming mga tao, hindi nila nakikilala yung kanilang mga sinasamba. Kaya nga po ito ang itinuturo sa atin sa Huwebes ng gabing ito upang makilala natin, makatiyak tayo sa tinatawag na ginagawa nating paglilingkod sa Diyos. Ano nga po baga? Ang punong dahilan, napakaraming mga tao nga nahihirate sa paglilingkod sa kanilang mga akala nila masasandigan nila na makatutulong at makapagliligtas sa kanila. Romanos 16:18, sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon. Meron pong tinutukoy na grupo ng mga tao. Yan na nga po yung samahan ng mga relihiyon. Na ito talagang mga responsable at sila ang punong dahilan kung bakit maraming ang mga tao nahihirate sa paglilingkod sa mga Diyos na hindi kilala. Ang gayong mga tao hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Ang mga mangangaral na ito, sabihin na natin mga relihiyon, hindi naman ito talagang mga galing sa Diyos. At ang kanilang Panginoon na pinaglilingkuran ang kanilang sariling tiyan. Yan ang mga organisasyon, yan ang mga tinatawag na samahan ng mga tao, ang mga leader nila, ang pinaglilingkuran hindi ang Diyos, kung hindi ang kanilang tiyan, stomach principle. Ito ang mga relihiyon na wag naman kayo magagalit para sipsipin ang inyong kayamanan, ang inyong tinatawag na salapi. Ito ang mga mangangaral na nakikita nating malalaki ang templo, ang kanilang mga leader nakalimusin, may private army, may helicopter, may jet plane, at may kapangyarihan at influensya sa pamahalaan. Kaya sila mga makapangyarihan. Ano nga ang gagawin nila? 16-18, ituloy natin. Sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at mainam na mga talumpati, dinadaya ang puso ng mga walang malay. Ito po ang siyang punong dahilan, mga kapatid na tagapakinig, kung bakit sa ating paksa ibinangon ng Diyos na ating pag-aralan ang Ebanghelyo na itinuturo ng mga apostol na tulad ni Apostol Pablo, na ang wika ni Apostol Pablo, tinanggap ninyo sa amin at inyo namang pinananatilihan, upang lubos nating maunawaan ang kaugnayan ng ating paksa sa ating pinag-aaralan ngayon. Saan nga po nangahalin tulad ang halos lahat ng mga tao sa buong sanglibutan? Makinig po tayo. Nadaya ng mga Kristong ito, ng mga mangangaral na ito, ang kanilang pinaglilingkuran, ang kanilang tiyan, na ito rin ang umaalinsunod
sa hula ng Panginoong Hesukristo sa Mateo 24:5 na sa mga huling panahon, mag-ingat tayo sa huling araw, darating ang maraming bulaang Kristo at ililigaw nila ang marami. Sa pamamagitan nga po ng kanilang mabubuting talumpati, sila ikay nangangaral hindi dahil sa Panginoong Hesukristo, hindi para magligtas, kung hindi upang paglingkuran ng kanilang sariling tiyan. Ang ibig lang sabihin, magpayaman, magparangal, magpaluwalhati sa kanilang mga sarili. Saan nga inihahalin tulad ng banal na kasulatan ang sindami ng buhangin sa dagat na nadadaya nitong mga iglesia at mga relihiyon na ito? 2:25, unang Pedro, sapagkat kayo ay gaya ng mga tupa na nangaliligaw. Itinutulad po sa mga tupa na nangaliligaw. Hindi lamang nangaliligaw, talagang inililigaw. Talagang inililiko. Talagang pinasasama ang mga tao ng mga relihiyon at mga iglesyang ito. Bakit nga po baga? Ano bang uri ang kanilang mga ipinangangaral? Sa Tito 1:14, na huwag mga kinig sa mga katha ng mga Hudyo. Ayan po, pag sinasabing katha, ito po hindi gawa ng Diyos. Ang author nito, mga tao, una na nga yung mga Hudyo. Katha ng mga Hudyo. At mga utos ng mga tao na nagsisisinsay sa katotohanan. Napakaliwanag po. Itong mga mangangaral na bulaan, ang kanilang itinuturo, katha ng mga Hudyo at utos ng mga tao na sinsay sa katotohanan. Alam naman ng mga Hudyo, ang Panginoong Hesukristo, ang Diyos na nagkatawan tao. Pero, mga kapatid, hindi nila kinilala, hindi nila tinanggap. Pakawalan si Barabas, ipako sa krus ang Kristo. Kaya sa huling araw na ito, pinapayuhan tayo mga kapatid, bagaman lahi ng Diyos ang mga Hudyo. Ang wika sa Tito 1:14, huwag mga kinig sa mga katha ng mga Hudyo. Alin ba ang mga katha ng mga Hudyo sa huling araw na ito? Hanggang ngayon nga po, ipinagpipilitan pa ng mga Hudyo. Sino ba itong mga Hudyo sa huling araw? Kung pag-uusapan, relihiyon. Yan po ang mga relihiyon na tulad po nung panahon ng Panginoong Hesukristo, mga relihiyon na hindi siya kinikilala na Diyos na nagkatawang tao, na ipinagbabawal po ang pagkain ng karne. Mga kapatid, yan po ang hanggang ngayon, pinagpipilitan pa sa mga tao, magbibigay kayo ng ikapo. Hindi naman po kailangan ng ikapo sa huling araw. Yung po buwis para sa mga Israelita. At yung pong karne, hindi na po yun utos ng Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay na binanal at nilinis na ng Diyos, ito'y pwedeng kainin kung ipagpapasalamat at ipapanalangin sa Diyos. Unang Timoteo, Kapitulo 4, 1-3 at 4. At huwag nating pakikinggan ang mga utos ng mga tao na sinsay sa katotohanan, 1:14. Ang pagpapatuloy ng buong talata. Alin ba ang mga utos, aral ng mga tao na sinsay sa katotohanan, na siyang itinuturo ng mga bulaang Kristo, mga bulaang relihiyon, mga bulaang mangangaral para magpayaman sa kanilang sarili? Ito ang naging dahilan kung bakit ang napakaraming mga tao, buong mundo halos, nangailigaw tulad sa mga tupa ayon kay Apostol Pedro Kapitulo 2 versikulo 25 sa mga huling araw na ito. Yan naman ang mga superstition. Lalo na nga po yung mga panatiko sa mga punsoy-punsoy. Yung mga kapatid na yung mga napapakinggan natin, mga kapatid, at yan nga pong mga utos at aral ng mga tao na iyan,
tulad na nga sa simbahang kinagisnan at iba't ibang relihiyon. Isang halimbawa nga po, bago dumating ang bagong taon, magsusuot kayo ng mga kamiseta, mga damit na mapupula at merong mga borloloy na mga bilog-bilog. At ang inyong bahay, buhusan ninyo ng mga barya sa bawat kanto para ikang pagsapit ng bukang liwayway ng unang araw, unang taong 2015, pumasok ang biyaya. Yung mga pag-iikot natin ng pinggan kung tanghalian at may lumalabas ng bahay, para wag daw maaksidente sa daan. Yung mga kutakot-takot na pagka may namatay, alimbawa, hindi nalaman kung sino ang pumatay, nasaksaki ka, nabaril, ang kriminal nakatakas. Sa buruli ka, maglagay ka ng mga sisiw na maliliit. Ipatong mo sa kabaong at doon ituturo ng mga sisiw na yan ang itsura ng pumatay. Ewan ko ba kung saan nyo nakakuha yung mga pag-aaral na yan. Pati yung mga pagtuturok ng kandila. Pati yung mga pagbubutil-butil ng mga rosaryo. Pati yung pagpananalangin na 1,000 ulit kay Birhen Maria. Pati yung antanda ninyo sa noo at kanang kamay. Hindi ba ninyo nalalaman yan ay mga utos aral ng mga tao at sinsay sa katotohanan? Mga kapatid, kaya nga, ayon sa ating pag-aaral, sino ang nangagtuturo at saan nagmula? Sino at alin ang pinanggalingan ng mga aral at mga utos na ito? Kathanang mga Hudyo, aral, utos ng mga tao. Hayaan ninyong ang ating Panginoong Jesucristo ang sa atin po ay magpaliwanag. Unang Juan 8:44. Kayo ay sa inyong amang dyablo at ang nais ng inyong ama. Ang ibig ninyong gawin, siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan. Sapagkat walang katotohanan sa kanya, pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya sa ganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito, ama siya ng lahat ng taong sinungaling. Mga kapatid, ayon sa ating Panginoong Jesucristo, kapag ang isang iglesia ay hindi na nagtuturo ng katotohanan, kapag ang itinuturo na nila'y kathanang mga Hudyo, kapag ang itinuturo na nila utos, superstisyon ng mga tao, anak silang lahat ng diablo. Mga kapatid, lahat sila'y mga sinungaling, lahat sila'y mamamatay tao. Bakit? Pinapatay nila ang kaluluwa ng bawat tao na kanilang malilinlang at kanilang maloloko. Kaya nga, ayon pa man din sa mga apostol, ayon kay Apostol Pablo, paano niya? Lubos na ipinaliliwanag na talagang itong tinatawag na mga iglesia at mga reliyon sa pangunguna ng kanilang mga obispo, mga papa, mga leader, talagang iyan ay mga anak ni Satanas. Basahin natin ang 2 Korinto 11:13. Sapagkat ang gayong mga tao ay mga bulaang apostol, magdarayang manggagawa, na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi nga katakataka sapagkat si Satanas man, nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. At hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman magpakunwari na waring ministro ng katwiran, at ang kanilang wakas ay nangaalinsunod na aayon sa kanilang mga gawa. Hindi na po ako magpapaliwanag. Maski kayo, basahin ninyo mga kapatid. 2 Korinto 11:14 hanggang 15. Si Satanas mismo. Yung mga reliyon na yan, si Satanas na yan. Ang nakaupong obispo dyan, ang nakaupong mga papa dyan sa Roma, ay mga nakaupo na mga Vicarius Filidae, yung mga sugong anghel niyan, si Satanas na po mismo yan. At yung kanyang mga ministro, mga kapatid, yun yung mga diablo. Nagpapakunwaring mga ministro ng kaliwanagan. 2 Korinto 11:13 hanggang 15.
Kayo po naman ang magbasa. Kapagkat ayaw namin na nagagalit kayo sa amin, madami nga nagpapadala sa akin sa email at saka sa Facebook, mga kapatid, bakit daw kami naninira? Hindi naman daw sila naninira sa atin dito. Hindi po kami naninira. Paano ninyo ituturo yan? Paano ninyo ipaliliwanag yan? Mga tagapakinig at mga minamahal naming mga magulang, paano tayo makapaglilingkod sa Diyos kung hindi natin babasahin ang katotohanan? Kaya nga po, ayon pa man din kay Apostol Pablo, ano po baga? Mga uri ng mga utos at mga aral ang itinuturo ng mga mangangaral ni Satanas ayon sa kanya na kanyang ipinasulat sa mga banal na kasulatan. Buksan naman natin ngayon ang unang Timoteo 4:1 hanggang 4 at 5. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ngayon na nga po ang huling panahon, ngayon, 2015, sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Maraming mga kapatid sa iglesia, tatalikod daw, madadaya ng mga magaganda't mabubuting talumpati nitong si Satanas at ng kanyang mga ministro para mailigaw, mailayo sa tinatawag na ebanghelyo na siya nating pinag-aaralan. Magsisitalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga espiritu, mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. 4:2 Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsasalita ng mga kasinungalingan. Kaya nga po makikita ninyo, yung mga nangangaral sa television, sa radyo, sa YouTube, sa internet, makikita ninyo yung mga mangangaral nila, nako, very polite. Akala mo hindi makabasag ng pinggan. Kami po ay walang kapaimbabawan sa inyo. Kung ano po yung aming likas, yan po ang aming pinipilit na mailarawan sa inyo at ni minsan hindi kami nagsalita sa inyo ng naaayon sa ikapupuri at ikaluluwalhati namin ni hindi ninyo nakita ang aming mga larawan habang nagsasalita sa inyo. Napapakinggan ninyo ang aming tinig pero wala kayong maaalamang anuman sa amin sapagkat ang ibig naming ituro, ang ibig naming ipangaral ng walang kapaimbabawan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi po kami katulad ng mga relihiyon ng mga iglesia na yan ni Satanas at ng mga demonyo. Buka na pa lamang ipakikita at ipakikilala na sa inyo ang mga litrato at mga larawan, kapurihan, karangalan ng kanilang wika nga'y mga papa sa Roma, kardinal, obispo, sugong anghel, mga Doctor of Divinity, Theosophy and Letter, nag-aral sa Inglaterra, nag-aral sa Amerika. Kami po wala kaming pinag-aralan. Wala po kaming anumang kapurihan. Sa Diyos lamang namin ibinibigay at sa ating Panginoong Hesukristo ang lahat ng kapurihan. Ang wika ni Apostol Pablo isinulat niya kay Timoteo sa banal na kasulatan, hayag na hayag sa huling araw na ito. Maraming mga kapatid magsisitalikod sa pananampalataya. Kaya nga po kami, marami na kaming kapatid sa iglesia. Alam namin yan Wala na ring panahon para makinig sa mga pagsamba natin maging sa internet, sa YouTube at sa Facebook. Nauuna pa yung mga kasayahan. Nauuna pa. Yung tinatawag na mga social activity. Ano nga po ang dahilan? Sapagkat nangadaya nga po. Bakit? Mga kikinig sa espiritong mapanghikayat. Ayan. Ano bang espiritong mapanghikayat? O kapatid na bla bla bla, kapatid na Maria, dito ka na sa amin. Maraming miyembro dito. Maganda samahan dito. Magbibigay ng trabaho sa iyo. Magbibigay ng pagkain. Magbibigay ng pakinabang. Meron tayong mga social activity. Camping dito, camping dyan. Dito ka na sa amin. Mahihikayat nga ang kapatid. Kami, wala kaming maipapakain sa inyo. Wala kaming maipakakalob sa inyo na material na pakinabang. Ang ibibigay namin sa inyo, ang wika ni Apostol Pedro sa tinatawag na humihingi ng limos na salapi sa kanya. Salapi,
wala akong maibibigay sa iyo, ngunit mayroon akong ibibigay sa iyo, alin? Ang tinanggap ko kay Kristo. Ang pananampalataya namin, ibibigay namin sa inyo yung katotohanan at katwiran. At sila'y nangakikinig sa aral ng mga demonyo. At sa 4:2, dahil sa anong paraan? Pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsasalita ng kasinungalingan, hinirohan ng kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga. Ano ang isa sa mga halimbawa? Ipinagbabawal ang pag-aasawa. Ayan po, sinong relihiyon ang nagbabawal ng pag-aasawa? Alam po ba ninyo ang ibig sabihin nito? Puro kapaimbabawan. Maraming relihiyon, una na nga simbahang Katoliko, yung mga pare hindi raw pwedeng mag-asawa. Alam ba ninyo ang dahilan, ang katotohanan kung bakit ang mga pare pinagbabawarang mag-asawa? Nalalaman ng simbahang Katoliko, pag ikaw ay pare na, marami kang wika nga, pakinabang, marami kang makukuhang kabuhayan, at kung ikaw ay may asawa, pag namatay ka na, yung kabuhayan mo, iiwanan mo sa pamilya mo. Kung wala kang asawang lehitimo, nakasulat sa papel, o sa santo matrimonyo, yung tinatawag na marriage contract, walang maghahabol na pamilya para bawiin ang kabuhayan mo pag namatay ka. Diretso yan sa tinatawag na Batikano, sa simbahang Katoliko. Mga kapatid, hindi makakamkam ng iba ang mga ari-arian na nakamkam mo nang ikaw ay nakaupo pa bilang pare sa simbahan ninyo. Ipinagbabawal ang pag-asawa, pero sa katunayan may mga hindi asawa, kalunya. Hindi ba napakaraming mga pare? Kayo nang nakakaalam, may mga anak. Mga kapatid, may mga tinatawag na mga kalunya. At ano pa, ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkate, 4:3. O yan naman, yung mga relihiyon na yan, nalalaman na ninyo yan. Sino ba nagbabawal ng tinatawag na pagkain ng baboy? Yung una na rin, yung simbahang Katoliko. Pag mahal na araw, bawal daw kumain ng baboy. Anong kinalaman ng banal na araw o ng tinatawag na Holy Week sa tinatawag na pagkain ng karne? At ang mga Sabadista, ano naman ang kanilang prinsipyo dyan? Para gumanda, humaba ang buhay mo, at ibang meron pang mga ibang Sabadista, hindi lamang karne, pati itlog. Ipinagbabawal na kainin. Ewan ko ba kung bakit, mga kapatid? Kung ang pag-uusapan, yung physical health, wala pong problema dun eh. Pag sinabi ng doktor mo, wag kang kakain ng baboy dahil high blood pressure ka na, mabuti po yun, hindi po masama yun. Pero in relation to your going to heaven, in relation to spiritual life, pag ang relihiyon ninyo pinag-utos na huwag kayong kakain ng karne o ng baboy, layasan na ninyo yan. Bakit? Sapagkat yan po ay mga utos na at aral ng mga demonyo. Ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkate. Anong sabi ng Diyos? 4:3 din po ng Timoteo, unang Timoteo. Ito'y nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Dito lang makikita ninyo. Kayo mga Sabadista, huwag naman kayo magagalit, hanggang ngayon hindi pa ninyo nakikilala ang katotohanan. Kaya ayaw nyong kumain ng karne. Wala pa kayo sa katotohanan. At sa 4:4, ano ang katotohanan? Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti. Yung mga baboy na yan, mabuti yan. At walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. At sa 4:5, sapagkat pinakababanal ng Diyos sa pamamagitan ng salita at ng pananalangin. Amen. Sa makatwid, mga kapatid, ang ating paksa ay napakaganda. Ang wika ng ating paksa, unang Korinto 15:1, ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa mga tweet, merong ebanghelyo na doon, dapat ang mga tao ay manatili, sapagkat kung hindi manatili ang mga tao sa ebanghelyo, madadaya sila
ng tinatawag na mga mandarayang relihiyon, mga mandarayang mga mangangaral, walang iba kung hindi si Satanas mismo na nagkatawang nag-anyong ministro ng kaliwanagan. Hindi katakataka si Satanas mismo nagpapakunwaring apostol, ministro ng katotohanan at ang kanyang mga kampon, ang kanyang mga demonyo, ministro ng kaliwanagan. Sa makatwid, mga kapatid, kapag tayo'y nawala sa ebanghelyo na itinuro ng mga apostol, una na nga ng ating Panginoong Jesucristo, madadaya tayo ng diablo at tuturuan tayo ng utos, aral, katha, una ng mga Hudyo, utos, aral, mga superstisyon ng mga tao, na yan ang nangyayari ngayon sa huling araw. Kaya nga alin po baga naman, yaong ebanghelyo na itinuro ni Apostol Pablo at ng mga apostol, una ng ating Panginoong Jesucristo, sa mga tunay na mananampalataya na kanilang pinananatilihan para hindi sila mailigaw ni numan. Hayaan ninyo ang Panginoong Jesucristo ang magpaliwanag. Ibig ko po na ating malaman na yung salitang ebanghelyo, yun po ay Kastila. Sa Tagalog po, ang ibig sabihin ng ebanghelyo ay mabuting balita. Bakit po ito mabuting balita? Hayaan ninyo ang Panginoong Hesus ang sumagot sa atin. Kapitulo 5, versikulo 39 ng aklat ni Juan. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Ito po, bakit mabuting balita? Saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Nang ito po'y isulat sa banal na kasulatan, humigit kumulang ang ating Panginoong Jesucristo ay mula po sa anyo 30 o hanggang 33 sapagkat 3 taon siya nakasama na nangangaral ng mga apostol. At isa sa mga unang ipinag-utos niya ay saliksikin. Pag sinabing saliksikin ay basahin at pag-aralan. At nung panahon na yon, wala pa po ang bagong tipan. Ang bagong tipan po ay naisulat ilang taon muna pagkatapos ng Panginoong Jesucristo ay mapasalangit. Mga kapatid, sa makatwid, ang tinutukoy ng Panginoon, ipinag-utos na basahin ng Panginoon ang matandang tipan. Magmula sa 2 tapyas na bato na ibinigay ng Diyos kay Moses hanggang sa 5 aklat ni Moses at ang mga aklat ng mga propeta hanggang kay Propeta Malakias. Yun po ang tinatawag na mga banal na kasulatan. Bakit po? Sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon, sa matandang tipan, meron kayong buhay na walang hanggan. Ayan. Kaya nga po dito ang mabuting balita, ang ebanghelyo, unay ipinagutos ng Panginoon na basahin at pag-aralan, ito po ang nagbibigay ng tinatawag na pag-asa para ang mga tao noon pa man at hanggang ngayon magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po sa amin sa Iglesia ng Diyos, tinan ninyo, hindi namin inaalis ang matandang tipan. Hindi kami katulad ng ibang relihiyon. May mga protestante, wala silang Old Testament. Puro New Testament na lang. Mga tagapakinig. Ngunit sa atin, hindi po makokompleto ang salita ng Diyos kung wala yung pinanggalingan. Kaya nga may bagong tipan dahil merong matandang tipan. At hindi nangangahulugan nang dumating ang bagong tipan, aalisin na natin ang matandang tipan. Ang utos ng Panginoon 5.39 ng San Juan, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat inaakala ninyong mayroon kayong doon ay buhay na walang hanggan. Iniisip ninyo na sa mga yaon, meron kayong buhay na walang hanggan. Bakit? Sapagkat ito ang magpapatotoo tungkol sa akin. Sa makatwid, ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ipinakikilala siya ng matandang tipan.
una na nga ni Moses, ito ika ang magpapakilala sa inyo tungkol sa akin. Tunay ba yan? Kung bubuksan ninyo ang Deuteronomio 18:18 at 15, tunay sinasabi ng Panginoon Diyos, ako'y magtatayo ng isang propeta na katulad mo sa gitna nila. Ang Panginoon nagsalita kay Moses at sinabi, magtatayo ako ng isang lalaking katulad mo sa gitna nila, sa gitna ng mga Israelita, pagdating niya sa kanya na kayo makikinig. At kung sino nga po yun at ano ang ginawang paraan, Isaiah 9:6, sa atin ay ipinanganak ang isang batang lalaki, sa atin ay ipinanganak ang isang batang lalaki, ang pamamahala ay iaatang sa kanyang mga balikat, ang kanyang pangalan tatawaging kamangha-mangha, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan, King of Priests. Sino yan? Ayan ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga nang dumating na't nagkatawan tao na ang Kristo, meron na po ang tinatawag na bagong tipan, at kung bakit nakilala natin ang Kristo, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan, yan ang ipinakikilala ng matandang tipan. Ito ang mabuting balita. Ito rin ang ipinakikilala ng ating paksa. Mga kapatid, inyong tinanggap at pinananatilihan ang Ebanghelyo. Ano ba ang Ebanghelyo? Yung nagpapatunay na ang Panginoong Jesucristo, ayon kay Apostol Pablo, 9:5 ng Roma, Diyos na maluwalhati, magpakahi kailanman. At sa Isaiah nga po, napakinggan natin yan. Sa atin, ipinanganak ang isang bata. Ipinanganak, ibinigay ang anak na lalaki. Ang pamamahala maaatang sa kanyang balikat. Ang kanyang pangalan tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Ayon sa ating Panginoong Jesucristo, gaano po kahalaga na siya po ay ating makilala? 4:23 ng San Juan, dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon maging mananamba sa Kanya. Nang dumating na nga po ang Kristo, na siya ang katotohanan ng hula ng Diyos at sinabi kay Moses, magtatayo ako ng isang lalaki sa gitna nila at pagdating niya sa kanya na sila makikinig. Ito rin ang sinasabi ng Panginoon, hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba. Alin yan? Ito na nga ang dumarating ang oras. Ang mga huling araw, tulad po natin sa huling araw na ito, magmula ng magkatawan tao ang Kristo at ipinakilala niya, dumarating ang oras, sasambahin ng mga tunay. Makinig kayo, mga tunay na mananamba, hindi lahat ng tao, hindi lahat ng nagsasabing Kristiyano, born again, ay maliligtas. 7:23, not all that calleth Lord, Lord, Lord unto me shall be saved. Only those that do it the will of my Father in heaven. Kaya nga 4:23, dumarating ang oras at ngayon nga sasambahin ng mga tunay na mananamba sa Espiritu, ng mga tunay na mananamba ang Ama o ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Bakit sa Espiritu? Ang Diyos ay Espiritu. 4:24 ng San Juan. Tandaan ninyo, hindi nyo nakikilala ang inyong sinasamba. Sino ba sinasamba ninyo? Si Birhen Maria, si Santo Niño, si Kalunsad, Papa Pablo II, si Francis, pati mga patay na tao. Sinasamba ninyo, pati mga larawan, at kung ano-anong mga anyo at mga hugis. Hindi nyo nakikilala. Pero, mga kapatid, sinasamba namin ang nakikilala namin. Sino? Ang Diyos na Espiritu. At dumarating ang araw at oras, sasambahin ang mga tunay na mananamba, tunay na mga Kristiyano. Ang Diyos o ang Ama sa Espiritu, sapagkat ang Diyos ay Espiritu, walang laman at walang buto, mga kapatid at mga magulang, at kung sino po ang katotohanan, ang wika ng Panginoong Jesucristo, ako ang daan. Juan 14:6, ako ang katotohanan
ang buhay. Sino man hindi makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Amen. Yan po ang mabuting balita. Mga kapatid, tinanggap ninyo at inyong pinananatilihan ang ebanghelyo, ang mabuting balita, ang pagdating ng Kristo, ang hinulaan ng matandang tipan, nagkaroon ng kaganapan ng magkatawan tao ang berbo, uno-un ng San Juan, ang berbo na Diyos, 1:14, nagkatawan tao ang berbo, nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng bugtong ng Ama, gaya ng anak ng Diyos. Bakit? Lumagay sa kalagayan ng isang hamak, naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Filipos 2:5 hanggang 10, upang sa pangalan ni Kristo Jesus iluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, ng nasa lupa, at ng nasa ilalim ng lupa. Amen. Kaya, napakahalaga po manatili tayo sa ebanghelyo at magkakaroon tayo ng kaligtasan. Totoo ba yan? Ayon sa ating paksa, itutuloy ko lamang po ang pagbasa sa ating paksa. Unang Korinto 15:1 hanggang 3. Ito po. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo. Ito ang ating paksa. Ang ebanghelyo, ang mabuting balita na darating ang Kristo, ang Diyos na Espiritu, at siya'y ating sasambahin. Sa Espiritu at sa katotohanan. Na sa inyo'y aking ipinangaral, inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinananatilihan. 15:2. Sa pamamagitan naman ito, ligtas kayo. Kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisisampalataya ng walang kabuluhan. Ayan. Hindi porke tayo'y nabautismohan naman sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, pero hanggang ngayon nagmumura pa rin tayo, nambababae pa rin tayo, hindi pa rin tayo tapat sa ating kabiyak. Hanggang ngayon tayo ay mga sinungaling pa rin. Hanggang ngayon wala tayong panahon para makinig ng ating mga pagsamba at ng ating mga pangangaral sa tinatawag na karunungan na pinalago ng Diyos sa information technology, sa internet, sa YouTube. Inuuna pa natin ang overtime. Wala tayo kahit na 1-2 oras para sa Diyos. Para sa atin, lahat ng araw puro salapi, salapi, salapi. Ano sinasabi ng Biblia? Ligtas kayo kung matama ninyong sinusundan ang ebanghelyo na sa inyo'y aming ipinangaral, maliban na lamang kung kayo nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Mga walang kabuluhan ng pananampalataya ng ilan sa ating mga kapatiran. Kaya hanggang ngayon nakikita mo, naglaboy pa rin sila sa tinatawag na mga luho at mga kasalanan. Dahil dito, mga kapatid, ano ang mensahe sa atin ng Diyos? Kung may dadalaw sa atin, kung may mangangaral sa atin ng ebanghelyo, sabihin na natin na wala namang ibang ebanghelyo, iisa lang ang mabuting balita. Bakit? Pinasasama ni Satanas at ng kanyang mga angheles. Yung mga sugong anghelika, si Kristo'y tao, yung obispo'y anghel. Maaari bang magligtas ang tao ng kaluluwa ng isang tao? Hindi po. Wala kayong maililigtas sapagkat si Kristo para sa inyo tao. Kung si Kristo'y tao sa inyo, mas mabuti pa kayo na anghel, pero namatay na kayo, namamatay. Kaya tuwing mamamatay ang obispo ninyo, inihahalili sa anak. Ngayon sa apo na. Anong klaseng iglesia yan? Iglesia kayo ng tao. Huwag kayong magagalit sa amin. Yan ay katotohanan. There is no libel in telling the truth. Ano ang ipinapayo sa mga tunay na mananamba? Nananatili kahit na iisa, tatatlo, dadalawa, aapat lamang tayo sa atin sa bahay-bahay natin. Galatias 1:8, huling talata. Dadapwat kahit na kami, si Apostol Pablo o mga apostol, o isang anghel na mula sa langit, kahit na si Gabriel, dumalaw sa inyo, kahit na isang anghel na mula sa langit, mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil.
Inulit pa, 1:9. Ayon sa aming sinabi ng una, muling gayon ang aking sinasabi ngayon, inuulit namin. Ang ibig sabihin, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa sa inyong tinanggap na, ay matakwil. Itakwil ninyo, be a course sa Bibliang Ingles. Amen. Ito po ang ating natutuhan at naliwanagan. Sa ating mga magkakapatid sa iglesia, huwag kayong malungkot. Kahit na kayo nag-iisa, marami sa atin nangingibang bansa't nangingibang bayan upang humanap ng ipakakain sa ating mga anak, mga asawa, mga kabyak ng puso, mga mahal sa buhay na naiwan natin sa Pilipinas. Dahil ibig natin matupad ang ebanghelyo ni Kristo na tayo'y kakain sa tulo ng ating pawis, kaya tayo nasa Saudi Arabia, kaya tayo nasa China, kaya tayo nasa Indonesia, ang marami nasa China, ang marami nasa Libya, ang iba'y nasa Amerika, ang iba'y nasa Canada, sa iba't ibang dako ng sanglibutan. Huwag kayong malulungkot, huwag kayong malulumbay. Mga kapatid at mga magulang, manatili tayo na nagtitiis, sapagkat ito ang tinanggap natin sa Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng mga apostol, ang ebanghelyo na itinuro sa atin ng Diyos. Tinanggap natin at pinananatilihan ang wika ng Biblia. Ligtas tayo kung ating sinusunod ang ating napapakinggan. At sa pamamagitan nito, mga kapatid, tinitiyak sa atin kung mananatili tayo hanggang kamatayan. 24:13 ng San Mateo, those who will endure until the end or until the second coming, they shall be saved. Sila ang mga liligtas. Ito nawa ipagpala, ibasbas sa atin ng Panginoong Diyos magmula ngayon at magpakai kailanman. Amen. At ngayon ay tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid, sa ating mga mag-aanak, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo hanggang sa darating na linggo po, kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.